Pagkatapos natuklasan ang katipunan noong ika-19 ng Agosto 1896, nagkaroon ng ideya si Andres Bonifacio tungkol sa planong military action ng Spanish government. Noong ika-25 ng Agosto 1896, nagpakalat si Andres Bonifacio ng ilan sa kanyang mga tauhan sa Pass ng Tamo Bridge nang malaman niyang may mga Guardia Civil ng Espanya na darating upang salakayin ang mga komunidad sa paligid ng tulay. Kinagabihan ng ika-29 ng Agosto, pinamunuan ni Andres Bonifacio katulong si Emilio Jacinto ang unang grupo ng mga katipunero patungo sa El Polvorin mula sa Mandaluyong, Rizal. Nang sumapit ang hating gabi ay pinamunuan naman ni Sancho Valenzuela, isang rope maker, ang ikalawang grupo ng mga katipunero mula sa Santa Mesa, Manila. Ang grupong ito ay binubuo ng 100 katipunero. 2 sa kanila ay pang mga babae na sina Luisa Lucas at Segunda Fuentes Santiago. Sa sunod na araw, ika-30 ng Agosto, isinagawa na ni Bonifacio at ng kanyang mga tauhan ang kanilang pag-atake. Sa kabila ng pagkakalamang sa bilang ng mga katipunero ay hindi ito umubra sa kasanayan at kagamitan ng mga Espanyol. Kaya natalo ang mga katipunero na tanging polo at homemade guns lang ang gamit. Napilitang umurong ang pwersa ng mga katipunero patungo sa Pasig River. Ating kapwa Pilipino, halika! Ang naging saksi ng makulay na kasaysayan ng ating bansa. Sa Luzon man, Visayas o maging sa Mindanao, mula Apari hanggang Ulo. Mula sa ating simple, masagana at masayang pamumuhay bilang isang malayang bansa. Hanggang sa kabi-kabilang pananakot, paghihirap at pagdanap ng dugo. Hindi matatawaran ang tayog ng mga istrukturang ito. Halina't tuklasin ang isa sa mga pook na ito. Nangangakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas. Welcome to San Juan, Manila. Isa ito sa mga lungsod na bumubuo sa National Capital Region, Philippines. Ito ang pinakamaliit na lungsod sa NCR at sa buong bansa in terms of land area. Isa rin ito sa mga lugar na naging saksi sa makulay na kasaysayan ng ating bansa, partikular na ng mga katipunero. Makikita rito ang pinaglabanan tribe at museo ng katipunan. Anong kwento mayroon ng mga ito? Narito. Sisigilang indak, mga puso'y lumilipad. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Narito tayo ngayon sa corner N. Domingo, Pinaglabanan Street, na kung saan makikita ang monumentong nilikha ni Edgardo Castillo. Ito ay sumisimbolo sa mga kabayanihan ng katipunero na kung saan lumaban at namatay sa digmaan. Monumentong ito ay sumisimbolo sa isang babae na kung saan ito ay si Inang Bayan o ang Pilipinas. At ang dalawang bata naman ay sumisimbolo sa mga Pilipinong nagtanggol o nakipaglaban sa Pilipinas. Kayamanan niyang likas, piliin mo ang Pilipinas. Dito ay itinadhana, araw-buwan at mga tala, ganap na magniningning, kailan may di magdidilim. Ito ang El Deposito. Ang El Deposito ay isang
underground water reservoir na ipinagawa noong 1880 para mag-supply ng tubig sa Maynila. Ito ay may lawak na 2 hektarya at may lalim na 2 tanong bawat. To Manila where we're hitting them drums, yeah. So shake it up and dance and drive no more drama. And check it out, just really please know what I got. The world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of PVC, pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Piliin mo. Tungkot na mukha mo, ang El Pulburin ay isang gunpowder depot na ipinagawa noong 1780 bilang paghahanda sa anumang pagsalakay ng mga lalibong sa Manila. Ni Ingeniero Jose Baleste sa utusan ni Gobernador General Vasco Ita sa bisa ng Royal Decree ng September 24, 1770 para maging imbakan ng may 138 hanggang 1,000 gramo. Ito'y lupang pinagtayuan ng nasirang El Pulburin ay ang San Juan Elementary School. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Bilang pag-celebrate sa ika-150th birth anniversary ng isa sa ating mga bayani na si Andres Bonifacio, ay pinasinayaan noong ika-27 ng Agosto taong 2012 ang museo na nasa aking likuran, ang museo ng Katipunan. Ang museo ito ay isang handog kay Andres Bonifacio at sa Katipunan. Makikita rito ang ilang mga display at artifacts ng mga Katipunero. It's more fun in the Philippines. Bakit malalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapa ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit malalayo? So ito yung yung bago nating museo ng Katipunan. August 27 lang siya na-inaugurate. So bago yung museum natin. So maraming mga bagong nito. So element ko lang, wala tayong entrance fee. Donation lang yung natanggap. Walang entrance fee dito. Kasi biglang sa na entrance fee. So donation lang tayo. Makikita sa loob ng museo ang mga larawan at atributo ng mga bayani at ng miyembro ng Katipunan, mga paintings, mga artifacts, at kamanghamanghang application ng technology sa history. Natin alamin ang kwento ng mga paintings at visuals na makikita sa museo nito. So, ito yung interpretation ni Pancho Piano about dun sa essay. So, si Pancho Piano din ang gumawa nito. Kung babasahin nyo to, sinabi niya ni Bonifacio na yung stages ng Pilipinas nung dumating at bago dumating ang Kastila. Ito ang bago dumating, pagdating ng mga Kastila, diba? Bago dumating yung mga Kastila, makasagana yung buhay natin. Pero dumating ang Kastila, nakilala na tayo. So yun yung essence ng kanyang essay na dapat magpatid ng mga Tagalog. Si Bonifacio po ba? Si Andres Bonifacio to, yeah. Ito si Inang Bayan. Di ba si Inang Bayan, commonly represented siya by a lady wearing white. Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapa ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit malalayo? Makikita rito ang kartilya ng Katipunan o ang tinaguriang batas ng Katipunan. Meron din silang visual tungkol sa Dekalogo ng Katipunan o yung 10 Commandments ng mga Katipunero. Ikaw ba'y nalulungkot? Naiinip na ba bago? Ikaw ba'y napapagod araw-gabi?